po ng hapon. Double Weng. Yes, Ito oo. ang maganda kasi sabi ko, bigyan naman tayo ng good news. Puro tayo nakakapanlumo mga balita. Nasa linya po natin si Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health, yung pinadaling proseso po para sa mga nangangailangan nating kapuso ng serbisyo medikal, pagkuha po ng guarantee letter mula sa Department of Health. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga, Double Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Gusto po namin na maulit yung kwento nyo sa amin na paano yung proseso ng pagkuha ng GL na mga kapuso natin, lalo yung mahihirap natin mga kababayan, Yusek, para magkaroon sila ng oportunidad na makapagpagamot. Go ahead, sir. Opo, ito pong ating medical assistance for indigents and financially incapacitated patients o yung pong tinatawag na MAIFIP. Mas pinadali po ng Department of Health sa utos po ni Pangulong Bongbong kay Secretary Ted Herbosa. Sabi, bakit kailangan pa kasing pumila? Actually, Double Weng, nandun ako sa mismong meeting. This was around January, February nung pinaplano po. At nakita ko at narinig ko mismo talaga si Pangulo na sinabi niya, bakit pa kasi kailangan maraming requirements, maraming mga papeles. So ang naging commitment ni Secretary Ted is i-digitize natin or i-digitalize. Dalawang terms yun eh. Digitize, ibig sabihin yung mga dating papel na nababasa ng ulan, natutunaw yung pirma or nawawala dahil hindi naman sinasadya, gagawin po natin pwede na lang picture. Pag sinabi namang digitalize, yung dating iikot-ikot sa napakaraming mga nag-approve o kaya antayan, etc., napupunta na po sa isang proseso na nasa cellphone na lamang. Kaya po kung tayong lahat ay magbubukas at ito'y libre, magbubukas ng eGov.ph Super App, nakikita po yan sa parehong Android at sa iOS, lahat po ng mga platforms. Kasama na dun sa mga ibang serbisyo ng gobyerno yung e-MAIFIP or electronic MAIFIP. Para madali ko sa mga kapuso, ang style ko, kasi practice na ako bago tayo mag-on air. Buksan niyo po yung app, pwede niyong i-search MAIFIP kahit wag ng e-MAIFIP. MAIFIP, i-search niyo lang po at lalabas po yung parang dalawang icon na pwedeng e-MAIFIP, pwedeng MAIFIP. Pareho lang po yun. Pag tinap niyo ho siya, ay kayo aalukin kung kayo po'y gusto mag-apply. At ito ho yung dating pinipila pa sa Medical Social Service. Pwede na siyang i-apply. Noong nag-usap tayo huli, Miss Weng, Sir Weng, June 22, nung Monday yun eh. Naalala ko 27, sabi ko po, no, na hospital pa lamang ng DOH. Opo. Awa ng Diyos ngayon, nabilang ko 55 na at dadami pa yan in the next few days. So lahat yun, kung halimbawa, kung pwedeng mag-apply ka, kumuha ka ng GL sa pamagitan ng eGov. Kailangan pa bang i-download nila yon, Yusek, kapag halimbawa na-approve yung kanila pong GL? So hindi na po GL yung lalabas, QR code na po QR ang code. lalabas dyan. So pagka kayo nakapag-successfully file ng application at na-approve na, yung mismong app, magbibigay siya ng QR code na pwede niyong i-screenshot. Tapos I think kung may email, baka padalhan. Not sure dun sa email, pero sure ako dun sa screen cap. Pwede niyong i-screen cap po yan. Tapos yun na yung ipapakita nyo pagharap dun sa kahera ng ating mga hospitals. Kasi dun sa bahagi ng ospital, meron na silang kopya ng mga papeles. Hindi nyo na kailangan magdala ng mga in-upload nyo na papeles. Ibig sabihin, kanina yung guarantee letter na binabanggit nyo, hindi na kailangan nilang pumunta pa sa kahit kaninong politiko para humingi ng guarantee letter. Wala nang ganon. Wala na yun. Diretso na lang doon sa app. O kaya mismo pag nasa ospital, pag hindi naman teki ang mga kamag-anak ng pasyente, pwede bang silang lapitan sa ospital na mag-asisto sa kanila? Para mag-apply sa eGov. Sa MAIFIP. Magandang punto yan, Double Weng. Kung tayo po ay hindi techie or wala tayong eGov sa ating sariling phone, meron din tayong pagkakataon na yung iba nating kapuso, yung iba nating mga kakilala na merong eGov, pwede sila mag-apply on our behalf. Pwede po yun. Ngayon, kung talagang maski yung mga kasama natin mismo ay wala, pwede rin naman po lumapit pa rin doon sa social worker ng ospital na sila naman po ay meron din ng version ng app sa kanilang mga kamay. Pero kumbaga, kung ako po tatanungin na Double Weng, maganda ho kung meron naman tayong cellphone or kahit isa lang sa ating mga kapuso sa pamilya ay merong cellphone, download po kayo ng eGov kasi hindi lang po itong MAIFIP, may iba pang yung mga lisensya, yung mga permit, etc. Electronic na nandoon din siya. Okay. Sorry, partner. Madali ba? Kunyari, nagbukas kayo ng eGov o pahirapan yung pag-register dyan at gaano kabilis ang approval niya? Marami ka bang kailangang i-fill up? May requirement pa ba na kailangang i-upload bilang attachment?
Pinabawasan rin ng Pangulo yung number ng requirement. Dati siguro binilang ko noon na mga December, mga 4 or 5 documents, iba-iba. May kasama pang case study mula sa local government, etc. Nung lumabas na ito na, so fast forward, lumabas na itong IMA-IFIP, dalawa lamang ang hahanapin pong dokumento. Isa pong litrato ng valid government ID dahil kung kayo po ay nag-a-apply para sa ibang tao, syempre yung ID ng tao na yon, kailangan may kopya kayo ng ID niya. At ikalawa, yung kung inpatient, yung statement of account, kung outpatient naman po, ang tawag natin nila statement of charges. So yun lang po, yun yung dalawang maximum. Wala hong ibang kailangang i-apply, walang kailangan na referral letter. Kasi narinig ko namin na parang nagkakaroon ng konsepto na sabi namin talagang hindi talaga matanggal yung ganong practice, no? Na meron daw i-upload rin na sabi namin, sa DOH po hindi nire-require yan. Kailangan lang po yung inyong identity at saka yung statement of account. Lalong hindi kailangan ang anumang referral galing sa mga politiko. Wala na yun. Wala yun. Referral or guarantee letter, wala na. Alright. Wala po. Sumusunod lang tayo sa Section 19 ng General Appropriations Act, yung anti-EPAL provision. Okay. Yun, kailangan ba na inpatient or kung kailangan ba nakakonfine ang pasyente bago mag-apply sa IMA-IFIP or pwedeng bago pa lang siya operahan o makonfine? Gandang tanong yan, Ms. Weng. Kailangan po, for the version now, kailangan po naka-confine na. Ito po yung sa inpatient. Ngayon, kung meron naman ho kayong mga procedure na outpatient, hindi pa kayo na-admit, pwede rin po naman yon. Pero maganda ho, buti na tanong niya, Ms. Weng, maganda ho linawin po natin sa mga doktor natin, sa mga DOH hospitals, na kung meron ho tayong ipapagawa, meron silang ipapagawa na test, at ito ay requisito bago ma-admit, bigyan na nila ng reseta at saka ng statement of charges. Para pagka kayo po nag-apply for outpatient IMA-IFIP, yung i-upload nilang ay yung statement of charges na kukunin nyo dun sa papagawan ninyo ng linawin ko, may reseta si doktor, pero dadalhin nyo yung reseta, kung yari kayo magpapa-CT scan dun sa laboratorio, yung laboratorio or yung CT scan shop yung magsasabi, ito yung singil. Tapos kailangan nakasulat yun yung i-upload kasama ng inyong valid ID. Wala kayong dapat bayaran in advance doon sa kung saan nyo gagawin yung scan. Walang ganon. Ay, ang ganda ng tanong mo, Sir Weng. Isa pa yan sa mga gusto naming wakasan. Ito po, wala akong hawak na direktang ebidensya, pero syempre naririnig namin yung mga kuro-kuro. Di umano, meron daw kasing mga nag-fixer pagdating sa MAIFIP. Hindi sa DOH yan, pero meron pong mga nagsasabi, ako bahala, basta may prepayment or something. Sabi namin, maling-mali yan. So, itong digital na ito, wala talagang middleman, walang gigitna. Kayo po mismo na may hawak ng app, at wala nga ho kayo makakaharap dahil yung mismong application nyo, lumilitaw yan doon sa version, doon sa telepono nung nag-a-approve. Masabi ko lang, kahapon po, ibang balita pero kasama ko si Executive Director Dr. Dante Daton ng NKTI. Sa kanila linlaunch po ito mga a few weeks or 1 month ago. Ang kwento niya, nung first day nung launch daw, ora mismo nung in-online yung application, meron kagad 7 na application na lumitaw dun sa kanyang phone. Kasi bilang director ng ospital, kapag umabot na ng a certain amount, I think under 1 million, above 500,000, sa kanila lumilitaw So, hindi na ho kailangan dumaan sa kahit na sinong nag-aalok na ako bahala sa'yo. Hindi po, DOH ang bahala sa inyo. Gamitin nyo lang po yung app. Ang sakop ba, ang sakop ba nitong ganitong sistema ng IMA-IFIP ay para sa operasyon lang, confinement, or pwede rin halimbawa laboratory or check-up, USEC? At saka gamot. Pabili. Okay, pagdating po sa check-up, meron naman po tayong yung PhilHealth Yakap. So uunahin nating gamitin yon. Pero alam po natin na merong mga procedure at merong mga test na hindi pa saklaw ng Yakap. Doon magagamit yung outpatient MAIFIP. So importante po yan, no? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng mga kapuso na iisipin nila yung CBC papagawa sa MAIFIP. Actually, yung CBC kasama po sa Yakap yun. So, pero may mga test, mga special test, nag-iisip ko na mabilis sa special test. Hindi ko sure, pero I think yung sa prostata, I might be wrong, pero kung yari hindi pa siya kasama, pag may ganong mga test na hindi pa kasama dun sa Yakap, pwedeng sagutin yan nung ating DOH MAIFIP. Okay. Itong MAIFIP, ito ay applicable ba lang sa o kunyari nandun ho kayo sa isang public hospital, government hospital, kailangan pa ho kayo mag-apply nito or kasi zero billing naman pag public, di ba? Pag government?
or DH hospital? Yes, natumpok mo, Sir Weng, no? Kung tayo po ay nasa basic or ward accommodation, actually hindi nyo na ho kailangan mag-apply dahil matik na po yun. Zero talaga yung bill ninyo from the very beginning. Ito po ay ginagamit kasi ang mga DOH hospitals, kahit 90% ng mga kama ay mga ward accommodation, meron pa rin mga 10% ng mga kama na pay. So halimbawa, kung kayo po ay 500-bed hospital, nasa mga 50 po na pasyente dyan ay baka nasa pay ward pa rin po. Doon po usually ginagamit yung MAIFIP. Now in the future, hindi lang po kasi sa ngayon, karamihan na binilang ko kanina, 55 na po, no? Lahat ng DOH hospital sa Luzon ay nasa app na. Sa Visayas, sumama na si Vicente Soto, sa Mindanao, si Caraga Regional, sa mga, pero hahabol na rin yung mga ibang DOH hospitals. Nakausap ko si Undersecretary Zila Gatchalian, siya po yung pinaka-namumuno dun sa effort na ito. Ang commitment nila by the middle to end of July, all DOH hospitals, all 83. Sa LGU hospitals naman po, nasilip ko yung listahan, sabi ko, uy, nakalitaw na ang hospital ng Sampaloc, kaway-kaway kay Mayor kay Yorme, no? So yung isang hospital ng Maynila, nandyan na rin sa MAIFIP. Yung mga ibang LGUs, nakapila na rin yan for onboarding. Ang ikatlo po, yung mga private hospitals. Kaugnay pa rin sa tanong ni Sir Weng, no? Paano naman yung mga private? Kasi marami rin tayong mga kapuso na doon pumupunta, hindi naman mayayaman. So yan naman po, pag natapos na lahat ng mga government hospitals, hopefully by in 1 to 2 months, susunod na po yung mga private na hospitals. Pag sa private hospitals, gobyerno yung magda-download ng bayad sa kanila. Walang aalalahanin ang publiko, ang pasyente. Again, walang abono. Yes po, hindi ho tayo cash basis. Ang nag-uusap po ng bayaran ay ang Department of Health at saka yung ospital. Okay. So isa po maganda na tanong niya, Ms. Meng, kasi ako po, tahimik lang ako pero nagle-lurk ako dun sa mga Facebook groups, no, yung kung saan naghahanap ng medical assistance yung ating mga kapuso. At napansin ko, marami sa mga comment section, hindi ko alam kung bakit, pero nagtatanong, may nakukuha bang cash? Ganyan. Anonymous parang cash ba yung binibigay ng DOH? So hindi po, hindi ho kami nagbibigay ng cash. Ito ho ay para sa mga pasyente na either naka-admit na sa inpatient or yung mga may papagawang procedure outpatient pero hindi pa rin ho kami naglalabas ng cash. Kaya kailangan namin yung statement of charges kasi kung saan kayo magpapagawa ng inyong procedure, doon ho namin ibabayad yung pera. Mahalaga pong aspeto yan na double wing kasi napansin namin na hindi naman sa DOH pero may mga GL na para bang nagiging racket ba na namomonitor ho to. This is based on experience. So parang ang daming mga nag-iipon na hindi naman talaga totoong pasyente tapos yung pala kung saan-saan ginagamit. So hindi ho kami nagpa-participate sa ganun. Isang tanong na lang sa akin, Yusek. Paano malalaman ng mga kapuso natin na yung 55 hospitals, alin doon ang pwede nilang puntahan? Saan nila makikita yung listahan po na yan ng mga 55 hospitals na yan? Pagbukas po natin nung eGovPH super app at pag nagsimula na tayo, so binuksan na natin, tapos nag-search tayo nung MAIFIP at lumabas yung, itatap nyo lang doon, may logo ng DOH nakalagay MAIFIP. Pagbukas nyo po doon, in Tagalog nakalagay kung paano mag-apply. Pag nagsimula na kayo, start application, tatanungin kayo, inpatient or outpatient, pipiliin nyo po yun. Tapos pag napili nyo yun, biglang lilitaw yung list of hospitals. Pwede nyo scroll up, scroll down siya, alphabetical po yung pangalan para madaling mahanap. Ako, dalawa na lang sa akin, Yusek. Una, ang PhilHealth merong case rates. Kung baga, ito lang ang pwede naming sagutin. Ang DOH, dun sa MAIFIP na yan, kaya bang sagutin ng lahat ng gastusin ng yung bang, pasyente? Wala ka na rin babayaran pag lumabas ka ng ospital. Opo, yan po yung binubuo nating sistema. Actually yung pinakababa niyan, kung yan ay para bang pyramid, yung pinakababa niyan, yung subsidiyan ng ospital, yun yung sekreto ng zero balance billing. Kaya kayang-kaya namin sa DOH kasi budget namin yun Ngayon, pagkatapos ng budget ng ospital, susunod yung PhilHealth, yung case rates. Pinapalawak rin po yan, pinapataasan yung mga amounts. Yan ang utos ng ating Pangulo at ginagawa naman nila Dr. Mercado sa PhilHealth sa tulong ng board. At ikatlo, yung MAIFIP, yung butal na hindi pa masagot ng unang dalawa ng budget ng ospital saka nung PhilHealth, doon mo pumapasok yung MAIFIP. Sa Singapore, ganyan po yung sistema. Hindi lang MAIFIP yung tawag nila. Ano yung parang, kumbaga, ima-minus mo lahat muna. Halimbawa may HMO ka. Tapos may PhilHealth ka. Lahat yun, pag hindi pa kumasya yung dalawang yun, papasok na yung MAIFIP.
Tama po Tama yan. po yun. Kasi ang goal natin, Miss Weng, ayaw natin nabubunot sa bulsa. Ayun. Walang out of pocket. Out of na pocket, gastos, yes. correct. So Alright. ngayon, ang pwedeng asahan ng mga pasyente sa gobyerno ay PhilHealth, Tsaka MaIFIP. MaIFIP, at saka ano pa bang ahensya nagbibigay ng DSWD. DSWD, yung AIX. Tatlo. Oo. Sa Yes, pagkakalam yes. niyo. Maganda na banggitin rin po yan. Ang ating DSWD AX, pwede rin po yung lapitan. And to highlight po, sa lahat ng mga application na to, hindi po tayo namimili ng income status. So, for example, kung tayo po ay kahit yung tinatawag na middle class, pero talagang kinapos pwede mong mag-apply. Wala pong question kung anong parte ng lipunan. Lahat po pwede mag-apply. Alright. Yusek, Yusek, maraming salamat, salamat. Magandang balita yan. ito para sa mga kapuso natin. Thank you. Thank you, Yusek, sa oras. Salamat rin po sa pagkakataon, Double Weng, at magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Happy weekend. Spokesperson ng Department of Health, si Undersecretary Albert Domingo, mga kapuso ating nakausap. Hilingan, walang pinopro